Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa initial effect, tinatalakay na natin yung jihad, Kitabul Jihad. At ngayon inshallah, yung pangatlong bahagi nito, hukmuhu wa dalilu dalik. Ang hatol dito at ang mga batayan sa mga hatol nito. So napakaganda ng Islam kasi yung bawat hatol o bawat mga bagay na pinaniniwalaan dito o mga gawaing pagsamba na ginagawa rito, lahat ay nakasalalay sa dalil. At isinasara ang lahat ng pinto ng pagbibigay ng opinyon o pagbibigay ng kuro-kuro. Dahil ang relihiyon na ito, alhamdulillah, ito ay relihiyon na pinerpekto na ni Allah. At ito ay relihiyon na, inshallah, magtatagumpay sa pamagitan ng pananatili natin sa kung ano ang orihinal na anyo ng mga gawaing pagsamba na ito. So ngayon, inshallah, bago natin simulan ito, kasi binabasa na natin yung Kitabul Jihad din ng Riyadus Salihin at naroon nababanggit yung mga hadith tungkol sa jihad. At makukuha natin mula roon yung mga fadail ng jihad, alhamdulillah. So doon sa Riyadus Salihin, yun nga doon sa app. At ang Kitabul Jihad ay naroon sa pagkatapos ng Hajj number 11. So natalakay na natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon yung ika-6 na hadith. Iniulat ni Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ribatu yawmin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alayha. Ang ribat daw, ang ribat na tinutukoy dito, yung pagbabantay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nandun ka sa isang thagar, ibig sabihin isang kastilyo ng mga Muslim, na binabantayan mo ang pagsalakay ng kalaban at para mababalaan ng mga Muslim. At sagupain na rin sila. Sa ribat, maaring hindi ka makakaranas doon ng gera. Pero kahit yun ay meron ng gantimpala, insyaallah. Kasi kahit isang araw ng pagbabantay mo sa landas ni Allah, ito ay mas mainam pa sa mundo at sa nilalaman nito. Ngayon, ito ay isang salita na madalas nababanggit sa mga hadith kapag tinutukoy ang mga gantimpala ng mga gawaing pagsamba. Khairum minad dunya wa ma fiha. Bawa dito yung sunnah na 2 rak'a bago ang fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. So dito, khairum minad dunya wa ma 'alayha, sa halos magkapareho lang na kahulugan. Ibig sabihin, ganito kalaki ang gantimpala nito. Na kung ang tao nalulugod o natutuwa na sa kapirasong bahagi ng dunya na meron siya, bawo yung tao, meron siyang kapirasong lupa, isang hektarya, 5 hektarya, 10 hektarya, o sabihin na natin 100 hektarya, masaya na siya dun. E paano pa kaya yung merong kasing halaga ng mundo ang kanyang gantimpala sa araw ng paghuhukom o sa kabilang buhay? Mas matindi. Yung mga hari na nagmamalaki, nagyayabang sa kanilang mga pinaghaharian, ang kasiyahan na nararamdaman nila ay walang sinabi sa kasiyahan, kumbaga, ng isang nasa ribat sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinasabi nga, para magdagdag ng context dito, sa sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinagdag niya, wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairum minad dunya wa ma 'alayha. Na ang sino man sa inyo na mayroong lugar sa paraiso, ang kanyang lugar sa paraiso na
malaki, di ba, ang maibibigay sa tao. Ang isang maliit na bahagi noon na kasing nipis ng latigo, di ba sabi dito latigo, yun pa lang ay mas mainam na kaysa sa mundo at anumang nilalaman nito, anumang nasa ibabaw nito. So, ibig sabihin, paano yung kapag binigyan ka ni Allah ng malaking bahagi ng paraiso? Ibig sabihin, mas matindi ang kaligayahan ng tao doon sa paraiso, inshallah, at gayon din itong mga nasa ribat. Itong mga nasa ribat, inuulit ko, maaring wala sila sa labanan. Malayo pa sila sa labanan. Nakakabantay sila sa labas ng bayan ng mga Muslim. Pero doon pa lang ay meron na silang gantimpala. Lalo naman yung nandun na mismo sa labanan, nasa jihad mismo. Warawhatu yaruhuha al-abdu fi sabilillahi ta'ala. Ang ruha na ito, yung tinutukoy dito yung pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, awal gadwa khayrum minad dunya wa ma'aliha. Yung ruha, ang pinagkaiba nito, yung maaga na pakikipaglaban. O maaga, yung baliktad, gabi pala ruha, at yung gadwa sa umaga. Ang lahat ng ito ay may gantimpala na mas malaki pa kaysa sa gantimpala o kaysa sa anumang pakinabang o kaligayahan ng mundo na ito at anumang nasa ibabaw nito. So ito ay isang bagay na minamaliit ng mga tao. Parang hindi masyadong ma-imagine ng tao. Kasi kung naiintindihan nito ng tao, hindi siya magmimintis sa pagsasala ng sunnah bago ang fajar o magsala mismo ng fajar. Kasi kung yung dalawang rak'a bago ang fajar ay malaki na ang gantimpala, paano pa kaya yung pagsasala ng fajar sa tamang oras nito? Kung yung palang malaki na yung gantimpala, paano pa kaya yung sala ng fajar kasama ang jamaah? Naintindihan niyo yung konteksto? Sunnah pa lang malaki na yung reward. Paano na yung wajib? At yung wajib ginawa mo kasama ang jamaah. Ganon siya kalaki. At ganon din kalaki yung gantimpala na hindi nadaluhan ni Rashid nung sinasapian pa siya. Pero may pagkakataon pa na bumawi, inshallah. Kasi Allah siya ay maawain at mapagpatawad. Alhamdulillah. Yun nga, sinasabi ko to kasi kung itong mga bagay na ito, di ba, isipin ng tao. Isang sala lang naman, dalawang sala. Hindi Kumbaga, kung yung tao nangihinayang siya, na hindi niya inabutan halimbawa, yung pagkakataon na kumita, halimbawa may bebentahan ka tapos hindi mo nabentahan kasi na-late ka ng dating, mas matindi yung pagsisisihan ng tao, kumbaga, panghihinayangan ng tao sa mga bagay na ito. Kaya bago pa tayo manghinayang sa araw ng paghuhukom, na sana itong mga gawain na ito ay pakikinabangan natin pambayad, kumbaga, sa mga pagkakamali natin o kasalanan, samantalahin na natin ang lahat ng pagsasamantala na magawa ang lahat ng mabuting gawain, insha'Allah. Sumunod na hadith, iniulat ito ni Imam Muslim mula kay Salman, radiyallahu anhu, malamang tinutukoy dito si Salman al-Farisi, tungkol ulit ito sa ribat. Narinig daw niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ribatu yawmin wa laylatin khairum min siyami shahrin wa qiyamihi. Ang ribat daw ng isang gabi at isang maghapon ay mas mainam kaysa sa pag-aayuno ng isang buwan at pagsasala sa mga gabi nito. Pinakamainam, maaari itong mga hulugan, mas mainam pa na gawin ito kaysa mag-ayuno. At syempre, maaari nito mga hulugan, mas mainam pa ang nagawin ito o mas mainam pa ang gantimpala nito kaysa sa mag-ayuno ng isang buwan at magsala sa mga gabi nito. Wa in mata fihi ujra alayhi amalahu alladhi kana ya'mal. Kapag ang tao ay mamatay sa ribat, sa pagbabantay sa landas ni Allah, magpapatuloy siya na magagantimpalaan sa kanyang mga nakalipas na ginawa. Nang ibig sabihin nito, bagaman namatay na siya, isa ito doon sa mga hadith na
nagpapatunay na mayroong mga gawain na magpapatuloy ang gantimpala nito kahit mamatay na ang tao. So yung tao na namatay sa ribat, patuloy ang kanyang reward. At sa paliwanag nga dito, halimbawa niyan sala, patuloy siyang nagkakatanggap ng reward ng kanyang sala, alhamdulillah. Wa ujra alayhi rizqahu wa amana alfitan. So ibibigay nga sa kanya ang kanyang gantimpala at ibibigay sa kanya ang kumbaga biyaya at siya ay may liligtas mula sa mga fattan. Fattan yung mga iba't ibang mga pagsubok, lalong-lalo na siyempre sa libingan at doon sa araw ng paghuhukom mismo sa kabilang buhay. Sumunod na hadith, iniulat ni Fadala bin Ubayd radhiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud at Imam at-Tirmidhi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa al-murabitu fi sabilillah fa innahu yanma lahu amalahu ila yawmil qiyamah. Ito isa pang hadith na may kinalaman doon sa pagpapatuloy ng gantimpala ng isang tao na namatay sa ribat. Ang gawain daw ng tao na namatay, ang bawat tao na mamamatay, mapuputol lang kanilang gawain, liban na lamang sa siyang namatay sa pagbabantay sa landas ni Allah. Na ito ay patuloy na dadami para sa kanya hanggang sa araw ng paghuhukom. Fa'innahu yunma lahu amalahu ila yawmil qiyamah. Lalago pa rin yung kanyang mga gawain na para bang patuloy siya na nagsasalat iba pang mga gawain. Isipin niyo yan, namatay kayo ngayon sa ribat. At ang araw ng paghuhukom, halimbawa, 1,000 taon pa mula sa araw na ito. O di ganon tuloy-tuloy ang kanyang gantimpala, insyaallah. Wa yu'manu fitnatal qabri. So dito, tinukoy kung ano yung fitna o ano yung isa sa mga fitna na dito ay magiging ligtas ang namatay sa ribat, magiging ligtas siya sa fitna sa libingan. Fitna sa libingan. At yung fitna sa libingan, ito na yung pagtatanong ni na Munkar at Nakir. Tatanungin yung tao, sinong kanyang Panginoon, sinong kanyang propeta, tanong kanyang relihiyon. Ibig sabihin ng tao na namatay sa ribat, inshallah, tutugon niya ito lahat-lahat. At maaari ring maunawaan natin na yung fitnatul kabar na ito, yung mga parusa din sa libingan, may liligtas siya, insyaallah. At magiging maayos ang kanyang kalagayan doon sa libingan. Sumunod na hadith. Inulat ito ni Uthman radhiyallahu anhu, inulat ito ni na Imam at-Tirmidhi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, ribatu yawmin fi sabilillahi khairum min alfi yawmin fi masawahu minal manazil. Ang paggugol daw ng isang araw sa pagbabantay sa landas ni Allah ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. Diba, nasa isang lugar ka na natili ka doon ng 1,000 araw at marami kang ginawa doon. Nagdakwa ka o ano pa mang ginawa mo doon, pero yung ribat, meron itong mas malaking gantimpala, inshallah. Nakatumbas nun ng lahat ng araw na yun. Pero syempre, ito nga yung tinutukoy natin dito, yung ribat at yung jihad. Maaring wala nito ngayon, kasi wala namang jihad. Walang khalifa na nagdedeklara ng jihad at ngayon dito sa Pilipinas. Wala namang pamahalaan ng mga Muslim na magdedeklara ng jihad at ng ribat. Pero, ibig sabihin ba nito ay mapagkakaitan ang mga Muslim? Tayo halimbawa, mapagkakaitan tayo ng gantimpala? Maaring hindi rin. O sigurado hindi rin. Kasi si Allah makatarungan. So maaring walang ribat ngayon. Pero marami pang ibang mga gawain na meron ding malaking gantimpala. At syempre yung mga gantimpala na mga gawain na yun ay maaring itutumbas din ni Allah sa iba pang mga gawain na may malaki rin na gantimpala. Halimbawa nga sa usapin ng kababaihan, tinanong ni Aisha radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ang jihad ng kababaihan. Kasi gusto rin nila
yung gantimpala ng jihad. Kaso nga ang jihad, hindi ito ginagawang fard sa kababaihan. Ito ay primarily para sa kalalakihan. Ibig sabihin ba sila ay mapagkakaitan? Hindi rin. Kaya ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang jihad para sa kanila, hajjun mabrur. Ang hajj na tanggap, insyaallah, yun ay jihad para sa kanila. O may gantimpala na katumbas ng jihad. At yun nga, sinasabi nga ng mga scholar, kung tutuusin ang mga tulabul ilm, ang mga nag-aaral ng kaalaman, sila ay nasa antas din ng katulad ng nakikibaka sa landas ni Allah dahil sila ay naninindigan sa landas ni Allah. Alhamdulillah. So lahat ng itong apat na ito ay puro tungkol sa ribat. Yung iba pang mga hadith, itutuloy na lang natin yung mga fadail nito sa susunod, inshallah. So ngayon, hukmuhu wa dalilu dalik. Al-jihadu bima'nahul khas huwa jihadul kuffar. Ang jihad sa kahulugan nito na natatangi, espesyal na kahulugan, technical na kahulugan sa Islam, ito ay pakikibaka laban sa kuffar. Ito talaga ang jihad. Kapag tinukoy ang jihad sa Quran, sa hadith, yung inuulit ko, bagaman tinutukoy ng mga scholar na mayroon tinatawag na jihadun nafs, jihadul munafikin wal fusaq, o jihadul shaitan, kapag sinabing jihad, ito talaga yun. Ang jihad laban sa kuffar. Tinawag ang mga yun na jihad dahil yun ay pinaglalaanan din natin ng lakas. Pero hindi naman tayo gumagamit doon ng armas, kumbaga, at yung mga gantimpala na naitakda para sa mga mujahidin, dito talaga yun tinutukoy. Sa jihadul kuffar. Jihad laban sa mga hindi mananampalataya. At kung meron mang digmaan sa pagitan ng mga Muslim, hindi yun magiging jihad na tinatawag, yun ay tinatawag na qitalu fitna, dahil merong mga hukom sa jihad na kapag natalo yung mga kuffar, pwede silang alipinin, yung kanilang mga yaman ay kakamkamin ng mga Muslim o sasamsamin ng mga Muslim. Pero kung Muslim yung kalaban, hindi gagawin yun. Hindi sila alipinin at hindi sasamsamin yung kanilang yaman na magiging ganima o fay. Hindi. Ang jihad, fardu kifaya. Itong jihad na ito, jihad sa pamagitan ng pakikibaka laban sa mga kuffar, ito primarily ay fardu kifaya. Fardu kifaya, ibig sabihin, kung sapat na ang bilang ng mga Muslim na nagjijihad, wala nang kasalanan ang mga tao dito. Pero syempre, ang pangunahin na pasanin dito ay pasan-pasan ng pinuno ng mga bansang Muslim. Merong bansang Muslim na supposedly nagjijihad, pero ang pinuno ayaw magdeklara ng jihad, siya ang pangunahing merong kasalanan doon, hindi yung mga mamamayan. Hindi yung mga mamamayan. Bawa nga niyan, di ba? Yung ISIS, binibiktima nila yung mga bansang Muslim kasi hindi raw nagjijihad kasama sila. At binibiktima nila yung mga sibilyan. Wala silang karapatan doon na gawin yun. Dahil nga ang jihad laban sa kuffar. At bakit nila pananagutin ng mga sibilyan na mga Muslim sa desisyon ng kanilang pinuno na hindi mag-jihad? So utak pulbura talaga yung mga terorista. Hindi nila nauunawaan ang mga ahkam, bara-bara o emosyon lang ang pinapagana nila. Hindi sila gumagamit ng mga dalil o hindi sila sumasangguni sa mga dalil at sa tamang pag-unawa nito. Kaya hindi talaga sila nagtatagumpay. Hindi talaga sila nagtatagumpay. Na dito nga ang kahulugan ng fardu kifaya, idha qama bihi man yakfi sakatal ithmu anil bakin wasara fi haqqihim sunnatun. Kapag ito ay tinaguyod na ng sapat na bilang ng mga tao, ay nawawalan na ng pananagutan ng iba pang mga tao, nakabilang sa bansa na yon o nasyon na yon. At pero kung gugustuhin pa rin nila na mag-jihad, dito sa atin, sapat na mayroong isang batalyon na nag-jihad. Pero yung iba gusto pa rin mag-jihad, pwede naman. Pero yun ay sunna na sa kanila na jihad. At pareho pa rin ang gantimpala, insyaallah. Pareho pa rin ang gantimpala.
Yun ang ibig sabihin ng fardo kifaya. Yun ang ibig sabihin ng fardo kifaya kapag sapat na. Ngayon, pag hindi pa sapat, ibig sabihin, kulang, kailangan magdagdag. Halimbawa, isang batalyon yung kailangan, naipon lang na sundalo, isang company, ibig sabihin kulang, kailangan magdagdag. Halimbawa nga niya sa iba pang mga gawaing pagsamba na fardo kifaya, ang adan, di ba? Ang isa lang na nag-aadan, sapat na yun, hindi kailangan dalawa ang mag-aadan o mahigit pa rito. Pero lahat ay nagkakasala kapag walang nagadan. So merong aya, doon sa Suratun Nisa, verse 95, La yastawil kaiduna minal mu'minina gaira ulid darri wal mujahiduna fi sabilillahi biamwalihim wa anfusihim. Sinabi, hindi raw magkapantay ang mga mananampalataya na nakaupo lamang. Ibig sabihin, hindi sumali sa jihad. Nakaupo lamang, hindi sumali sa jihad, na wala naman silang dahilan para hindi sumali sa jihad. Ibig sabihin, wala naman silang kapansanan o wala naman silang sakit para hindi makasama sa jihad. Hindi sila magkapareho ng mga nakikibaka sa landas ni Allah sa pamagitan ng kanilang yaman at pamagitan ng kanilang mga sarili, sa pamagitan ng kanilang mga buhay. Kasi sa jihad, maaari rin natin itong maunawaan na ang tao ay nagjijihad sa pamagitan ng kanyang sarili, ibig sabihin siya mismo sundalo ng mga mujahidin. O maaring siya ay nasa jihad din dahil sa kanyang pagsuporta sa mga mujahidin. Pero siyempre, mas malaking gantimpala ng pareho. Tinutustusan niya ang jihad, halimbawa, tutustusan niya yung sarili niya, tutungo siya sa jihad, bumili siya ng sarili niyang baril, sarili niyang armas, at syempre siya mismo lalaban doon, doble ang kanyang gantimpala, inshallah. Doble. Kasi maaring mangyayari kasi na yung tao, wala siya sa mismong jihad dahil napipigilan siya ng ilang mga bagay. Halimbawa yung pinuno, yung khalifa, halimbawa, wala naman sa jihad yung khalifa, di ba? Sabihin ba natin walang kwenta yung khalifa, duwag yung khalifa? Kaya wala siya doon sa digmaan na kung saan naroon ng mga Muslim, hindi. Pero meron pa rin siyang parehong gantimpala, insyaallah, ng mga nandoon sa mismong labanan. Sinabi nga ni Allah, Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajatan. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagbigay ng fadal o tumuturing na nakahihigit sa mas mataas na mga antas ang mga nakikibaka sa landas ni Allah at kanilang mga sarili kaysa sa mga nakaupo lang at hindi nagjijihad. Yung kaidin dito, literally nangangahulugan nakaupo. Pero kaidin, ibig sabihin na upo sila para hindi sumama sa jihad. O hindi sila sumama sa jihad kasi katwiran nila, nakaupo na kami. Hindi kami tatayo para sumama sa jihad. Ibig sabihin, walang kwenta na katwiran ito sa hindi nila pagsama sa jihad. Pero syempre, ito nga ay pinag-uusapan natin, tinatalakay natin ng premise, kumbaga yung sitwasyon o yung kalagayan, ang premise natin, supposing na merong gobyerno, merong khalifa, at inutusan niya ang mga Muslim na mag-jihad, at yung mga tao ayaw nila mag-jihad, yung mga tao na yon, sila yung mga tinutukoy na kaidin dito. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, wala namang khilafa. Halimbawa niyan, ang Saudi Arabia may digmaan, tapos hindi tayo makatulong sa kanila kasi malayo naman tayo sa kanila, hindi tayo kaidin. Hindi tayo kabilang sa kaidin. Ngayon, ang ISIS na lang ang kahuli-hulihan, kumbaga pinaka-recent, pinaka-bago na grupo na nag-angkin ng khilafa, na nag-angkin ng pandaigdigan na organisasyon, pagiging pandaigdigang worldwide na organisasyon ng mga Muslim, na pinagbibintangan nila yung mga hindi nakikisali sa kanila bilang murtad o kuffar o espiya ng mga gobyerno ng kuffar. Sa totoo niyan, hindi tayo kaidin pa rin kahit ano pa mang sabihin nila. Kasi hindi naman tanggap ang kanilang khilafa.
Kasi ang khilafa sa totoo niyan, katulad ng nangyari sa khilafa ng mga sahaba. Naging khalifa si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa pamagitan ng bay'ah ng Ahlul Aqdi wal Hal ng Madina. Ibig sabihin, lahat ng mga pangunahing sahaba nagbay'ah sa kanya, kaya siya naging khalifa. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaman ipinagbilin ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na gawin siyang khalifa, pero hindi siya naging khalifa dahil sa bilin ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Naging khalifa siya dahil pa rin sa bay'ah ng Ahlul Aqdi wal Hal ng Madina, nang nagbay'ah sa kanila yung pangunahin ng mga sahaba, ng Muhajirin at Ansar. Ngayon, si Abu Bakr al-Baghdadi, sino sa mga Ahlul Aqdi wal Hal ang nagbay'ah sa kanya? Sila lang eh. Nagbay'ah ba sa kanya yung hari ng Saudi Arabia, kung tutuusin na, kumbaga, kung sa laki ng impluensya, dapat kinuha niya din ang suporta nila. Pero wala nga nagbay'ah sa kanya na kahit sino sa gobyerno ng mga Muslim. So, ibig sabihin, kung naintindihan niya talaga ang khilafa, kahit pa, sabihin na natin na matuwid si Abu Bakr al-Baghdadi, sabihin natin matuwid siya. Walang nagbay'ah sa kanya, hindi niya ipagpipilitan ng sarili niya na siya ay khalifa. Mananahimik siya. Mananahimik siya. Kaya nga, doon sa nangyaring mga digmaan nung panahon ng Umayyah, di ba, iba't ibang mga nangyaring digmaan, mayroong mga nag-aklas. Halimbawa niyan, si Al-Hussein na lang, si Al-Hussein, nag-aklas siya laban sa Umayyah, laban kay Yazid. Pero ang totoo niyan, kung titingnan natin, hindi nag-aklas talaga si Al-Hussein kasi hindi rin naman talaga siya nagbay'ah kay Yazid eh. Ibig sabihin, hindi siya napapailalim sa khilafa ni Yazid. O ngayon tayo, hindi natin kinikilala yung ISIS. Murtad ba tayo? Kasi nag-aklas tayo sa kanya o hindi tayo nagbay'ah? Hindi nila tayo pwedeng pilitin na magbay'ah. Katulad na kung paano hindi maaring pilitin nino man, nung panahon ng mga sahabat ng mga tabi'in ang sino man na magbay'ah sa kanila. Walang bay'ah. Wala tayong bay'ah, kaya wala tayong atraso sa kanila. Wala silang isasama ng loob sa atin. Ngayon yung mga nangyari, tinan niyo, pinagpilitan nila na siyang khalifa. Ipinagpilitan nila na kahit yung mga Muslim na nasa malalayong lugar ay magtatayo ng wilaya, magtatayo ng probinsya ng ISIS, pinagpilitan nila, hindi na pamahalaan ng maayos. Supposing, na mabuting tao talaga, siya yung pinaka-qualified, si Abu Bakr al-Baghdadi, siya ang pinaka-qualified na maging khalifa. Walang nagbay'ah sa kanya. Ipagpipilitan ba niya na maging khalifa? Hindi rin. Hindi niya pwedeng pagpilitan ng kanyang sarili na maging khalifa. Ayaw namin sa iyo, pagpipilitan mo na maging pinuno ka, hindi pa rin. Bawa dito, di ba? Si Torno gusto maging pinuno rito. Ayaw naman natin siya tanggapin. Pagpipilitan niya yung sarili niya, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan tanggapin muna siya dito ng Ahlul Aqdi wal Hal. O ako, inilalagay ko na yung sarili ko bilang Ahlul Aqdi wal Hal sa community na to. Wala siyang anumang claim sa papamuno dito. Wala. Dito, nilinaw lang natin yung kaidin, kung sino ba sila. Yung kaidin dito, yung mga may pananagutan talaga na mag-jihad pero hindi nag-jihad. So tayo ngayon, hindi tayo pwedeng pagbibintangan nino man na tayo ay kaidin kasi hindi naman tayo napapailalim sa kanila eh. O sasabihin nung di ba, maute, o kayo mga nagdadawa, kaidin kayo, hindi kayo sumali sa jihad. Bakit? Nasa ilalim ba ninyo kami? Anong pinakikinabangan namin sa pamumuno nyo? Aber, wala. Puro kayo kamkam, puro kayo angkin, puro kayo kabig, pambuburaot ng pamumuno. Pero wala kaming pinakinabangan sa inyo, wala kaming utang na loob sa inyo, wala kaming bay'ah. Higit sa lahat, kaya Abu Bakr al-Baghdadi,
o kahit kay Isnilon Hapilon na ginawa nilang governor ng Islamic State sa Southeast Asia. Si Isnilon Hapilon, ginawa nilang governor. Wala tayong pananagutan sa kanila. At hindi nila tayo pwedeng didigmain. Kasi ayaw lang natin sa kanila eh. Hindi naman natin sila dinidigma. Ayaw lang naman natin talaga sa kanila. Hindi mo pwedeng pipilitin yung tao na magbaya. Hindi mo pipilitin ng tao na magbaya kung sila ay lalong-lalo na ahlul akdi walhal. Walang sapilitan sa bagay na ito. Yan, nalinaw na natin kung sino-sino yung mga kaidin. So hindi nga tayo kabilang sa kaidin, inshallah. Pero kung halimbawa ngayon, supposing na merong khalifa, so yung mga tao na sumusuway sa khalifa, sila yung mga kaidin na tinutukoy dito. At yung mga nagjijihad, sila ay nasa mas mataas na antas kaysa sa kanila. Dahil nga, sinabi ni Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. At para sa bawat isa, ay nangako si Allah ng gantimpala. Nangako si Allah ng gantimpala. O nangako si Allah ng pinakamaganda. Kasi syempre itong kaidin dito na tinukoy, maari rin na kabilang sa mga kaidin na ito, yung may dahilan para hindi sila makasama sa jihad. Di ba? Yung bulag, pipilitin mo mag-jihad. Yung pilay, pipilitin mo mag-jihad. Hindi rin. Pero makakamit pa rin nila yung kung ano yung karapat-dapat sa kanila, inshallah. Wafaddalallahu al-mujahidina alal kaidina ajran adima. At si Allah ay nagbibigay ng higit na pabor sa mga nagjijihad kaysa sa mga nakaupo lamang. Kaysa sa mga hindi sumama sa jihad, kahit sila pa ay kabilang doon sa mga ma'dur, mas mataas pa rin ang antas ng mga nasa mismong jihad, inshallah. Pero depende nga. Depende pa rin ito, syempre. Yun nga, yung khalifa nga, sinasabi ko kanina, halimbawa, sina Khalid bin al-Walid nasa Syria, nasa Persia, hindi kasama si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hindi rin naman natin masasabi na mas mataas ang antas si Khalid bin al-Walid kaysa sa khalifa. Hindi rin. Kaya sinabi dito ni Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Sa bawat isa sa kanila ipinangako pa rin ni Allah ang kabutihan. Faqad dallat hadhihi al-aya ala anna al-jihada fardu kifayah. Ito na. Ang aya na ito ang pinakamatinding batayan na ang jihad ay fardu kifayah. Kasi itong kaidin na ito, hindi sumama sa jihad, yun nga, maaring ang ilan sa kanila pinahintulutan na hindi sumama sa jihad. Kasi sakto na yung bilang ng mga mujahidin, kompleto na. So ibig sabihin, mortad sila, kafir, kung gagamitin natin yung utak pulbura na criteria ng ISIS at ng mga teroristang grupo. Hindi lahat ng nasa estado ay kailangan maghawak ng armas. Kaya nga sinasabi ni Sheikh Hashim Salamat rahimahullah, napakatalino talaga niya, subhanallah. Ang jihad ay ekonomiya. Isang buong ekonomiya ang nagjijihad. Hindi lang puro baril, hindi lang puro armas. May kusinero, may farmer, may doktor, may engineer. Lahat ay kinakailangan ang suporta nila ng mujahidin. Hindi pwedeng puro armas lang. Hindi puro armas lang. Anong nangyari ngayon? Gusto nilang gawing capital ng ISIS o ng Islamic State ng Southeast Asia ang Marawi, nang wala silang ekonomiya. E di ubos sila. E kung inuna muna nilang nagtayo ng tunay na isang bansang Muslim ayon sa sira, katulad ng kung paanong ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaysa manakop sila ng lugar na dati ng lugar ng mga Muslim o dati ng lugar ng ibang mga tao. Nagtayo sila ng sarili nilang bansa sa isang lugar at doon sila naghijra muna at nagpakatatag at saka sila nagjihad, mas mainam sana. Pero hindi, nagmamadali sila. Nagmamadali silang pagharian ng mundo. Nagmamadali silang manggahasa. Nagmamadali silang mangalipin. Nagmamadali sila na pumatay.
Yung mga yan, bandang huli, may sakit sa utak yung karamihan ng mga miyembro niyan eh. Yung sumasali sa mga, yan, mga megalomaniac, mga feeling nila sila lang ang magagaling, sila lang ang matalino, sila lang ang nagmamalasakit sa umma. Kaya yan, dahil hindi nila sinunod ang tamang paraan kung paanong nag-jihad ang mga sahaba, walang nangyari sa kanilang jihad. Sayang lang. Kaya sinasabi ng mga scholar, la yuslihu akhir hadhil umma illa ma aslaha awwalaha. Ang dulo ng umma na ito ay hindi maisasaayos liban na lamang sa pamagitan ng kung ano ang nagsaayos sa naunang bahagi ng umma na ito. Yung mga sahaba. Anong nagsaayos sa kanila? Yun ang magsasaayos sa umma na ito. Hindi jihad. Sa 13 taon ng mga Muslim sa Makkah, walang jihad na idineklara doon. Nauna ang hijrah, nauna ang pag-aaral, nauna ang pagpapakamatuwid, nauna ang mga bagay-bagay na sa pamagitan nito ay mangingibabaw ang relihiyon natin, insyaallah. So ito ang matinding dalil ng jihad ay fardu kifaya at hindi fardu ain. Kasi kung ito fardu ain, lahat sila nandun, pati khalifa, nandoon sa jihad. At alhamdulillah, natukoy na ito sa usapin na ito. At panghuli, walianna Allah fadala bainal mujahidina wal qaidina anil jihadi biduni udur. Na dito sa aya na ito, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tinatanggap niya o kinikilala niya na mas mataas ang mga mujahidin kaysa doon sa mga nagpaiwan ng walang dahilan. Ito na yung tinutukoy nga na ilang mga kaidin na nagpaiwan ng walang dahilan. Kasi maaring may kaidin na may dahilan, di ba? Pero, wa kullan wa'adallahu wa hiya al-jannah. Wa kullan wa'ada al-husna wa hiya al-jannah. Pero sa lahat ng Muslim, nag-jihad man o hindi, inshallah ay may pagkakataon na magkamit ng husna, at ang husna na tinukoy dito ang paraiso mismo. Walau kana al-jihadu fardu ain, lastahakkal kaidun al-wa'idi lal-wa'ad. Dahil kung ang jihad ay fardu ain, ang binanggit dito ni Allah ay babala ng parusa at hindi pangako ng impyerno. Kung ang jihad ay fardu ain, binabalaan sana sila ni Allah ng impyerno sa halip na pangakuan sila ng paraiso. So kahit yung nagpaiwan, may pagkakataon sa paraiso, insyaallah. Ibig sabihin, fardu ain, ibig sabihin fardu kifaya ang jihad. Alhamdulillah. Tutuloy pa natin ang pagtalakay dito, inshallah. So dito sa usapin nito, sa jihad, maikli lang yung kitabul jihad dito eh. Pero tatalakayin natin ito ng mas malalim at mas malawak, inshallah, para mas maunawaan natin. Kasi delikado ito kung maling maunawaan. Marami ng mga nagbuwis ng buhay dahil sila ay na brainwash ng mga taong magagaling magsalita. Pero mali naman ang pag-unawa. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.